Napansin mo ba minsan pagkatapos mong kumain ng prutas na akala mo ay masustansya, bigla kang nakakaramdam ng kakaibang pagkapagod o parang bumibigat ang iyong mga binti? Marami sa atin ang lumaki sa paniniwala na ang lahat ng prutas ay puro benepisyo, walang labis, walang kulang. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad, lalo na paglampas ng 60, ang ating katawan ay nagbabago. Ang metabolismo natin ay bumabagal at ang paraan ng pagproseso natin sa pagkain ay hindi na tulad ng dati. Ang isang bagay na dati ay mainam para sa atin ay maaaring ngayon ay maging sanhi ng mga problema. Ang masakit na katotohanan ay, sa pagtanda, kahit ang pinakapaborito nating mga prutas na kinasanayan na nating kainin, ay maaring lihim na nagpapahina sa ating mga binti at nagdudulot ng iba pang pinsala sa ating kalusugan. Maraming Pilipino, lalo na ang mga senior, ang hindi pa nalalaman ang sikretong ito. Inisip nila na ang pagkain ng prutas ay puro kabutihan lamang. Pero may ilang partikular na prutas na kung hindi mo naiintindihan ang epekto nito sa iyong nagbabagong katawan, ay maaaring maging sanhi ng paghina ng iyong enerhiya, pagbigat ng pakiramdam at tuluyang makasira sa iyong kalusugan sa katagalan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang malaman kung aling mga prutas ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sa video na ito, tatalakay natin ang 7 prutas na akala mo ay nakakatulong, ngunit sa katotohanan ay maaring nagpapahina sa iyong mga binti at nakakasama sa iyong kalusugan pagtunto mo ng 60 anyos pataas. Ibibigay ko ang bawat detalye kung bakit at kung paano mo ito maiwasan o makakain ng tama. Huwag kang aalis dahil kailangan mo malaman ang bawat impormasyon dito. Manatili hanggang dulo dahil may ibubunyag ako impormasyon na tiyak na magugulat ka at makakatulong ng malaki sa iyong kalusugan. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-iwas sa prutas ng lubusan, kundi sa pagiging matalino at mapanuri sa bawat kagat. Dahil ang kalusugan natin ang pinakamahalagang kayamanan. At sa edad na 60 pataas, ang bawat desisyon sa pagkain ay mahalaga. Kaya't simulan na natin ang ating paglalakbay sa kaalaman na magpapabago sa iyong pananaw tungkol sa mga prutas. Ngayon, simulan na natin ang pagtalakay sa mga prutas na ito. Ang una sa listahan at marahil ay sorpresang marami sa inyo ay ang ating minamahal na saging. Oo, narinig mo ng tama, ang saging. Ang saging ay kilala bilang powerhouse ng potassium at energy at ito ay karaniwan sa bawat tahanang Pilipino. Ito ang madalas nating kinakain para sa agahan, merienda o bilang pampalit sa mga matatamis. Ngunit, mayroong isang mahalagang detalye na madalas natin nakakalimutan lalo na kapag ang saging ay sobrang hinog na. Kapag ang saging ay sobrang hinog, nagbabago ang kanyang komposisyon. Ang mga complex carbohydrates na matatagpuan dito kapag berde pa o medyo hilaw ay nagiging simpleng asukal habang ito ay nahihinog. Nangangahulugan ito na ang isang sobrang hinog na saging ay puno ng asukal na mabilis na masisipsip ng iyong katawan. Para sa mga senior citizen, ang mabilis na pagtaas ng blood sugar ay maaaring maging sanhi ng tinatawag na sugar crash. Kung dati ay nakaramdam ka ng biglang lakas pagkatapos kumain ng saging, sa pagtanda, ang matamis na saging ay maaaring maging sani ng biglang pagbaba ng enerhiya pagkatapos ng isang oras o dalawa. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng blood sugar na sinusundan ng mabilis ding pagbaba nito. Ang ganitong paulit-ulit na sugar crash ay maaaring makapagpahina sa iyo, magpalala ng pagkapagod at gawing mas mahirap para sa iyong mga binti na maging aktibo at malakas. Dagdag pa rito, ang labis na asukal sa katawan ay nagdudulot ng pamamaga na maaaring magpalala ng pananakit na kasukasuan at buto lalo na sa mga tuhod at binti. Kaya kung mahilig kang kumain ng saging, subukang piliin ang hindi pa ganong hinog, yung may kaunting birding baggy pa o kainin ito na may kasabay na protina at fiber tulad ng mani o oatmeal upang mapabagal ang pag-absorb ng asukal. Ang pangalawang prutas na kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang mangga. Sino ba naman ang hindi mahilig sa mangga, lalo na ang matatamis na manggang kalabaw o manggang Indian na hitik sa atin? Ang mangga ay kilala sa kanyang aman sa vitamin C at A na mahalaga para sa immunity at paningin. Pero tulad ng saging, ang mangga, lalo na ang sobrang hinog, ay napakataas din sa natural na asukal. Isang medium-sized na mangga ay maaring maglaman ng kasing dami ng asukal sa isang lata ng soft drinks.
Dahil sa laki nito, madalas ay hindi lang isa ang nakakain natin, lalo na kung masarap. Ang labis na asukal mula sa mangga ay nagpapatas din ng blood sugar levels na nagre-resulta sa kaparehong sugar crash effect tulad ng sa saging. Bukod pa rito, ang sobrang asukal na hindi ginagamit bilang enerhiya ay iniimbak ng katawan bilang taba. Ang pagtaas ng timbang kahit bahagya ay nagdudulot ng dagdag na pressure sa iyong mga tuhod at binti na nagpapahina sa mga ito at nagiging sanhi ng pananakit at hirap sa paglalakad. Isipin mo ang bawat dagdag na kilo ay parang may bitbit kang karagdagang pasanin sa iyong mga binti sa bawat hakbang. Para sa mga senior, ang pagtaas ng timbang ay nagpapabilis ng pagkasira ng cartilage sa kasukasuan na humantong sa arthritis. Kung mahilig ka sa mangga, subukang limitahan ang dami. Mag-slice lamang ng kalahati ng isang mangga at ibahagi ang natira o kainin ito kasama ng pagkain na mayaman sa fiber at protina upang balansehin ang pag-absorb ng asukal. At para sa ikatlong prutas, pag-usapan natin ang durian. Para sa mga mahilig sa matamis at kakaibang lasa, ang durian ay isang delicacy. Ngunit, ang durian ay hindi lamang kilala sa kanyang kakaibang amoy, kundi pati na rin sa kanyang napakataas na caloric content at sugar level. Isang maliit na piraso pa lang ng durian ay naglalaman na ng napakaraming enerhiya at asukal. Ang sobrang pagkonsumo nito ay mabilis na magpapataas ng iyong blood sugar at magbibigay ng bigat sa iyong tiyan. Ang labis na kalorya at asukal mula sa durian kung hindi agad masunog ng katawan sa pamamagitan ng pisikal na aktibidad ay mabilis na magiging taba. Katulad ng mangga, ang pagtaas ng timbang ay direktang nagdudulot ng dagdag na stress sa mga tuhod at joints na nagpapahina sa mga ito at nagiging sanhi ng hirap sa paggalaw. Bukod pa rito, para sa ilang senior, ang durian ay maaari maging sanhi ng digestive discomfort tulad ng kabag o pagdurugo dahil sa mataas nitong fiber content at fermentation properties. Ang ganitong discomfort ay maaari maging dahilan upang bumaba ang iyong pagnanais na maging aktibo na unti-unting magpapahina sa iyong mga binti dahil sa kakulangan ng ehersisyo. Kung mahal mo ang durian, kainin ito ng napakaliit na dami at bilang isang paminsan-minsang pampasarap lang, hindi bilang regular na bahagi ng iyong dieta. Ngayon na napag-usapan natin ang saging, mangga at durian, lumipat naman tayo sa susunod na mga prutas na kailangan mong bantayan. Ang ikaapat na prutas na ating tatalakayin ay ang lansones. Ang lansones, ang paboritong pulutan sa mga picnic at salusalo, lalo na tuwing panahon ng animito. Ang maliliit, matatamis at makatas na prutas na ito ay napakadaling ubusin nang hindi namamalayan ng dami. Dahil sa kanyang liit at tamis, madalas ay hindi lang isa o dalawang piraso ang tinakain natin, kundi isang buong tangkay o higit pa. Ito ang nagiging problema. Sa likod ng kanyang ginusenteng laki, ang lanzones ay naglalaman din ng medyo mataas na sugar content, lalo na kung hinog na hinog. Kung kakain ka ng maraming piraso, halimbawa ay 10 hanggang 20 piraso sa isang upuan, para ka na rin kumain ng isang malaking piraso ng matamis na cake sa dami ng asukal na iyong nakukuha. Ang mabilis na pagdami ng asukal sa iyong sistema ay maaaring humantong sa parehong sugar crash na binanggit natin kanina, kung saan nararamdaman mo ang biglang pagbaba ng enerhiya pagkatapos ng short-term boost. Ito ay nakakapagpahina sa mga binti dahil sa kawalan ng tuloy-tuloy na enerhiya para sa iyong mga muscles. Bukod pa rito, ang labis na asukal na hindi nasusunog ay nagiging taba na nagdaragdag ng timbang at stress sa mga joints ng iyong mga binti. Kaya, kung mahilig ka sa lansones, mainam na limitahan ang iyong sarili sa ilang piraso lamang sa isang pagkakataon. At siguraduhing may kasabay itong pagkain na mayaman sa fiber para mapabagal ang absorption ng asukal. Ang ikalima naman ay ang ubas. Ang ubas, lalo na ang seedless varieties, ay sikat din dahil sa kanyang convenience at tamis, para itong maliit na candy na masarap kainin habang nanonood ng TV o nagbabasa. Subalit, tulad ng lansones, ang ubas ay napakadaling i-overconsume. Ang isang maliit na kumpol ng ubas ay maaaring maglaman ng napakaraming asukal na maaaring hindi mo inaasahan.
Ang isang tasa ng ubas na madaling makain sa loob lamang ng ilang minuto ay katumbas na ng halos 23 gramo ng asukal. Para sa mga senior na may mas mabagal na metabolismo at mas sensitibong blood sugar regulation, ang mabilis na pagkonsumo ng maraming ubas ay maaring magdulot ng matinding pagtaas ng blood sugar. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay hindi lamang napapataas ng panganib sa diabetes, kundi nagdudulot din ng pamamaga sa buong katawan, kabilang ang mga joints at muscles sa binti. Ang pamamaga ay maaari magdulot ng pananakit, paninigas at paghina ng mga binti na nagiging sanhi upang ikaw ay maging mas kaunti ang galaw. Ang reduced activity na ito ay humahantong sa muscle atrophy o pagliit ng muscles na direktang nagpapahina sa iyong mga binti. Kaya kung gustong-gusto mo ang ubas, subukang kainin ito ng may katamtamang dami, marahil ay isang maliit na kumpol lang. Magandang ideya rin na ipares ito sa isang maliit na serving ng protina tulad ng kaunting mani o keso upang matulungan ang iyong katawan na iproseso ang asukal ng mas mabagal. Ang ika-6 na prutas na dapat mong bantayan ay ang langka o jackfruit. Ang langka ay isa ring paboritong prutas sa Pilipinas, lalo na kapag hinog na at matamis. Kinagamit din ito sa iba't ibang lutuin tulad ng ginataang langka o halo-halo. Ngunit ang langka ay isa sa pinakamatamis na prutas sa ating bansa at napakayaman din sa carbohydrates. Ang isang cup ng hiniwang langka ay maaring maglaman ng halos 40 gramo ng asukal na napakataas kumpara sa ibang prutas. Ang matinding tamis ng langka ay maaaring magdulot ng mabilis at matinding pagtaas ng blood sugar. Para sa mga senior na may pre-diabetes o diabetes, ito ay lubhang mapanganib. Tulad ng nabanggit na, ang biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar ay nakakaubos ng enerhiya na napapahina sa iyong pakiramdam at sa iyong mga binti. Bukod pa rito, ang langka ay kilala rin na nagdudulot ng kabag at bloating sa ilang tao, lalo na kung malaki ang kinain. Ang digestive discomfort na ito ay maaaring maging hadlang sa iyong pisikal na aktibidad. Kung masakit ang tiyan mo o puno ng hangin, hindi ka magiging komportable na maglakad-lakad o mag-ehersisyo na sa kalaunan ay mapapahina sa iyong mga binti dahil sa kawalan ng paggamit ng muscles. Kung talagang mahilig ka sa langka, kainin ito ng napakalit na dami at hindi masyadong madalas. Isipin ito bilang isang dessert kaysa sa isang regular na prutas. Sa wakas, narito na tayo sa ikapitong prutas na maaaring nagpahina sa iyong mga binti at nakakasama sa iyong kalusugan, ang pakwan. Sa unang tingin, ang pakwan ay parang ang pinaka-inosenteng pruta. Puno ito ng tubig, nakakapresko at mababa ang kalorya. Ito ang paborito nating pampalamig tuwing mainit ang panahon. Ngunit, ang pakwan ay mayroong mataas na glycemic index. Nangangahulugan ito na kahit na hindi ito kasing taas ng sukal tulad ng mangga o langka sa bawat serving, ang sukal na nilalaman nito ay napakabilis na masisipsip ng iyong katawan na nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Ang mabilis na pagtaas ng blood sugar ay nagdudulot ng sugar spike na mabilis ding bababa. Ito ay nagre-resulta sa pagkapagod at paghina ng enerhiya na maaring magparandam sa iyong mga binti na mabigat at ayaw gumalaw. Para sa mga senior, ang biglaang pagbaba ng enerhiya ay maaring magpataas ng panganib ng pagkahilo o pagkawala ng balanse. Bukod pa rito, dahil sa mataas nitong water content, ang pakwan ay isang diuretic, ibig sabihin ay nagpapataas ito ng iyong paghihi. Para sa ilang senior, ang madalas na pagpunta sa banyo, lalo na sa gabi, ay maaaring makagambala sa tulog na nakakaapekto sa paggaling ng katawan at nagpapaina sa pangkalahatang enerhiya at lakas kasama na ang sa mga binti. Kaya kung mahilig ka sa pakwan, kainin ito ng may katamtamang dami, lalo na sa araw at hindi masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Subukan ding ipares ito sa mga pagkaing mayaman sa fiber o protina para mapabagal ang epekto nito sa iyong blood sugar. Ang lahat ng prutas na ito ay may kani-kanilang benepisyo at hindi ko sinasabing iwasan mo sila ng tuluyan. Ang punto ay ang pagiging matalino sa pagkonsumo, lalo na pagtuntong mo ng 60 anyos pataas. Tandaan, ang katawan mo ay nagbabago. Ang asukal sa mga prutas na ito, lalo na kung sobrang hinog at kinain sa malalaking dami,
ay maaaring magdulot ng sugar spikes at crashes na nagpapahina sa iyong enerhiya at nagiging sanhi ng pamamaga. Ang labis na asukal na ito ay nagiging taba rin na nagdaragdag ng timbang at stress sa iyong mga tuhod at binti. Ang digestive discomfort na dulot ng ilang prutas ay maaari ding makabawas sa iyong pagnanais na maging aktibo na unti-unting magpapahina sa iyong mga muscles. Kaya ano ang iyong gagawin? Ang susi ay moderasyon at pag-unawa. Kung mahilig ka sa mga prutas na ito, kainin sila ng may limitasyon. Halimbawa, sa halip ng isang buong mangga, hatiin ito sa 2 o 3 at kainin sa iba't ibang oras o mas mainam, ibahagi sa iba. Piliin ang mga hindi pahanong hinog kung posible dahil mas mababa ang sugar content nito at mas mataas pa rin ang fiber. Ipagsama ang mga prutas na ito sa mga pagkain mayaman sa protina at fiber tulad ng mani, oatmeal o plain yogurt upang mapabagal ang pag-absorb ng asukal at mapanatili ang iyong blood sugar levels na stable. Makakatulong din ito upang hindi ka agad magutom at maiwasan ang sobrang pagkain. Higit sa lahat, makinig sa iyong katawan. Kung napansin mo, pagkatapos mong kumain ng isang partikular na prutas, ay bigla kang nanghihina o bumibigat ang pakiramdam ng iyong mga binti. Baka, iyon ang sinyales na sobra na ang iyong nakain o hindi ito angkop para sa iyo. Sa daming iyon, kumonsulta sa iyong doktor o isang registered nutritionist dietitian kung meron kang mga partikular na kondisyon tulad ng diabetes o kidney problems. Abil maaring meron silang mas specific na rekomendasyon para sa iyo. Tandaan, hindi ito tungkol sa pag-iwas ng tuluyan, kundi sa pag-unawa at tamang pagpili. Ang maliliit na pagbabago sa iyong dieta ay maaari magdulot ng malaking kaibahan sa iyong kalusugan at kaligayahan. Huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang gumawa ng mas mabuting pagpili para sa iyong sarili. Ang iyong mga binti ay ang iyong sandata para sa kalayaan at pagkilos. Kaya ingatan mo sila. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, gusto kong marinig ang iyong mga salobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Mayroon ka bang naranasan na katulad nito sa pagkain ng mga prutas? Anong prutas ang nakakapagpahina sa iyo? Ibahagi mo ang iyong kwento. Dahil bawat karanasan ay isang aral para sa iba. Huwag din kalimutan na i-like ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang impormasyon at i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na content na tulad nito. Ang iyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin na gumawa pa ng mas maraming video na makakatulong sa ating komunidad ng mga senior. Maraming salamat sa panonood. Patuloy tayong magkaisa sa paggamit ng mas malusog at mas masiglang buhay saan man tayo naroroon sa ating paglalakbay. Live your best life at every age.